Pagkakataong ito, mga mahal na kapatid, ating sasagutin punto por punto. Itong pahayag ni Ustadz Ahmad Barsilon. No? Si Ustadz Ahmad Barsilon, siya yung nagiging kaharap ko sa isang debate na noon daming na-knock-out niya ng mga pastor sa iba't ibang reliyon. Yung katanungan niya, saan mabasa ang salitang Biblia sa loob ng Biblia? Ngayon, binago niya, mayroon palang mabasa. At sa kanyang pagpatunay na ang Biblia ay hindi salita ng Diyos, samantalang ang Quran ay salita daw umano ng tunay na Diyos, dahil sa argumento niya, ang Quran ay may nakamemorize, samantalang sa Biblia, wala daw nakamemorize sa Biblia. Oh, yun ba ang argumento na magpapatunay na ang Quran ay talagang salita ng Diyos kumpara sa Biblia natin, mga kapatid? Ito ang pag-aaralan natin ngayon. Pakinggan muna natin si Ustadz Ahmad Barsilon. Sa mahabang panahon, ine-claim ninyo na nauna ang Biblia sa Quran. Sige na, nauna na kayo. O susuriin natin. Una pa lamang magtanong na po kayo sa sarili nyo. Kung yan ay mula sa Diyos, bakit wala man lang naitala sa kasaysayan mula nang lumitaw ang salitang Biblia hanggang sa ating kasalukuyang panahon ang nakamemorya ng buong Biblia? Wala ba? Yun, ang argumento niya, noon, panay inulit-ulit ni Ustadz Barcelon na ang salitang Biblia ay di mabasa sa loob ng Biblia. Yun ang kanyang argumento noon. Wala kayong mabasa na Biblia sa loob ng Biblia. Ngayon, pinalitan na niya dahil alam niyang na supalpal na siya sa ganitong argumento. Wala daw umanong nakamemorize sa Biblia maliban sa Quran. Kahit pa na-memorize yung Quran, kahit pa lahat ng mga Muslim ay naka-memorize sa Quran, di yan katibayan na pag na-memorize ang Quran ay tunay na salita ng Diyos. Bakit? May mga katanungan kasi, mga kapatid, na ang hirap sagutin ng mga Muslim. Ano yan? Upang mapatunayan na ang Quran ay salita ng Diyos para sa kanila. Hindi talaga maisagot ng mga Muslim, mga kapatid. Una, Diyos ba mismo ang nag-reveal ng Quran sa kanilang kinikilalang propeta na si Muhammad? Nabay, di yan masagot kung Diyos ba talaga. Bakit? Dahil alam ng mga Muslim na ang naghayag sa Quran sa kanilang propeta na si Muhammad ay hindi Diyos, kundi para sa kanilang ah, aral, isang anghel daw, angel daw, ang naghayag sa Quran sa kanilang propeta na si Muhammad. So, kung ganoon, mga kapatid, masasabi ba natin na salita ng Diyos ang Quran? O salita ito ng anghel, kung anghel man talaga ang nagpakita kay Muhammad? So, diyan ay makikita natin ang malaking pagkakaiba sa Quran at sa mismong Biblia. Dahil ang Biblia, mapatunayan natin na ito'y salita ng Diyos. Habang ang Quran ay sabi nila, salita daw na inihayag ng anghel. So, sa Biblia, mga kapatid, alam naman natin na ang Diyos mismo ang nakipag-usap sa mga propeta. Ang nagsulat sa Biblia
So, narinig mismo ng mga propeta na ang Diyos nakipag-usap sa kanila. So therefore, ang mga salita na nasa Biblia ay salita mismo galing sa Diyos. Yung Quran, sino ang nagsalita? Ang Diyos ba mismo ang nagpakita at nagsabi sa kanilang propeta na si Muhammad? Hindi. Ang sabi nila, anghel daw ang nagpakita. So, di yan nila sagot mga kapatid. No? Ikalawang punto na malaking problema din ng mga kapatid natin sa balik Islam at sa Muslim. Yung claim nila na anghel talaga ang naghayag nitong Quran sa kanilang propeta na si Muhammad. Pero, di nila mapatunayan mga kapatid na meron ngang anghel na naghayag nitong Quran kay Muhammad. Wala silang proof. Sino ba ang nakasaksi na talagang anghel ang nakipag-usap kay Muhammad? So kung hindi galing sa Diyos ang laman nitong Quran mga kapatid, at kung walang prueba na ang anghel mismo ang naghayag ng nilalaman sa Quran ng mga Muslim, ano ang patunay nila na ang Quran ay salita ng Diyos? Malaking problema yan sa mga Muslim, mga kapatid. O ba? Okay. Ituloy natin si Ustaz Barcelon. Nauna ang Biblia sa Quran. Sige na, nauna na kayo. O susuriin natin. Una pa lamang magtanong na po kayo sa sarili nyo. Tandaan ninyo mga kapatid, ito si Ustaz Ahmad Barcelon, nagpakilala itong pare ng simbahang Katoliko. Pero hindi ito pare ng simbahang Katoliko, siya ay galing sa isang pastor sa Pentecostal na sikta. Okay, tuloy natin. Yan ay mula sa Diyos. Bakit wala man lang naitala sa kasaysayan mula nang lumitaw ang salitang Biblia hanggang sa ating kasalukuyang panahon ang nakamemorya ng buong Biblia? So, yun ang kanyang argumento. Bakit daw umano walang nakamemorya sa Biblia? Di naman aral ng Kristiyano na i-memorize ang Biblia. Ang aral, babasahin ang Biblia, pangaral ang nakasulat sa Biblia. Kahit ba memorize nila ang buong Quran, pag ang Quran na minimemorize nila, di mapatunayan na ito'y salita ng tunay na Diyos, anong kabuluhan? Sa buong aklat na minimemorize, pero galing lang sa nagtatag sa kanilang sikta. Tuloy natin. Wala man lang maipakita na isang tao na nakamemorya ng buong Biblia. Ustad, bakit? Anong nangyayari? Bakit? Si Ustaz Barcelon ba, nakamemorya ba sa Biblia? Nalala niyo ba yung cross-examination natin, katanungan kay kay Ustaz Barcelon? Nang tinanong natin siya, dito sa isang pahina ng Biblia, dahil gusto niya talagang yung nakasulat talaga sa Quran, no? Sa Arabic, lasina amano walasina hadu wasabiina wa nasara. Tama ito nakasulat. Nang nag-cross-examination, nag-cross-examine ako sa kanya. Tama daw. Lasina lasina hadu wasabiina wa nasara. Sa isang namang talata, ang mabasa natin, lasina hadu wasabiuna wa nasara. Tinanong natin siya, bakit yung sabiin na nagiging sabiuna? Alam nyo, ang daming mga nagpuntahan sa stage para matulungan si pastor noon. Tinitingnan talaga nila ang nakasulat. Sige, paliwanag.
Dahil tatakbo kasi sila agad sa tinatawag na original daw. No? Original daw. Okay. So, ngayon, ituloy natin siya. Bakit wala makamemorya ng Biblia? Simple, ang Katoliko ang unang nagsalin sa Latin hanggang makarating sa English hanggang maging Tagalog. Nung isalin nila ang Biblia, ito ang tanong ko, ilang aklat ang Biblia ng Roman Catholic Church na siyang mayorya Kristiyano dito sa Pilipinas? Hindi po ba ang isinalin nilang laman ng aklat ng Biblia ay 73 aklat? Kung ikukumpara natin sa Quran, 73 sora ang Biblia ng Katoliko. Pero ang tanong ko po ngayon, bakit ang simbahan ng Iglesia ni Cristo, Saksi ni Jehovah, Born Again, o yung mga simbahang hindi Katoliko, bakit ang pinaniniwalaan nilang aklat ay 66 lamang? Dahil ang sinunod nila na salin, yung King James Version na inilabas noong 1827 sa British Foreign Bible Society. Ang unang King James Version na lumabas sa taong 1611, parehong-pareho karami sa mga aklat sa Biblia ng Simbahang Katoliko. Ngunit, kaya nga, kung tingnan natin ang aklat na ang pamagat How We Got Our Bible by Mark Early, anong sinabi? One of the men who produced the King James Version became Archbishop of Canterbury and issued a decree that anyone who published the King James Version without Apocrypha should be in prison for a year. See? Pero, pagdating sa 1827 sa British Foreign Bible Society, pinagbubutuhan nila. Natanggalin yung tinatawag nilang apocryphal books. Doon lang sa taong 1827. Kaya ang kanilang Biblia na pinagbatayan ay 66 books. At remember, ang numero 6, numero yan ng demonyo. Tuloy natin. Sabi ng mga hindi Katoliko, ang Katoliko nagdagdag ng 7 aklat. Sabi naman ng Katoliko, anong nagdagdag? Kayo naman ang nagbawa. Hindi, nagdagdag ang Katoliko. Sila ang mga Protestante. At alam niya ni Ustads Ahmad Barcelon dahil dati siyang pastor ng Protestante. O, tinan niyo, pareho kayong Kristiyano, hindi kayo magkasundo. Paano may mo? Bakit? Ang mga Muslim ba, nagkasundo ba kahit pareho silang Muslim? Well, basa-basa naman sa aklat na itong tinatawag na Introduction to Islam by Sahid Aziz. Dito natin makita na batay dito, hindi sila nagkasundo sa mga aral din. At may mga nag-claim din na dito na propeta daw din siya. Di lang si Muhammad, meron pang nag-claim na propeta din siya. Merong mga grupo na kung makita nga natin sa YouTube mga kabatid, may debate sa grupong Muslim versus Muslim, no? Na nauna nating tinatalakay. Kaya dito ipinahiwatig niya na nagkaisa sila. Nagkaisa daw sila. Okay, tuloy natin. Kuyahin ng mga anak yung Biblia, ano paniniwalaan ba talaga nila? Yung 73 o yung 66 lang? Natural, Sa mahaba. natural ang opisyal na Biblia ng Simbahang Katoliko ang dapat paniwalaan. So, dito sa kaniyang pangaral, nagbago na dahil noon, paulit-ulit niyang sinabi, wala kayong mabasa na salitang Biblia sa loob ng Biblia. Yun ang kanyang argumento noon mga kapatid. Pero kung maalala ninyo, sa debate kasi namin sa public market, abay, nakipag-lay down si Ustads Barcelon. Ang sabi niya, pag mabasa daw umano ang salitang Biblia, iiwanan niya ang Islam. Eto,
Ayoko nang magsalita tungkol sana sa Biblia. Pero dahil ito'y paksa natin, ayoko rin yung maraming daldalan. Hindi rin ako mahilig kasi sa daldalan. Gusto ko agad, gusto ko agad showdown para umalim na ako agad sa inyong reliyon. At talikuran ko ng aking mga mahal na mga kapatid. Basta masagot mo lang na makatotohanan ang mga tanong na ito. Simple lang naman ang tanong ko at hindi to nagpapahirap. Sabi mo kanina, ang Biblia ay naisalin sa Greek. Ito ay nakumpile sa Greek. Tama po ba? Yes. Yan. At ito po ngayon ang Biblia ang hawak mo na sinasabi mong nakumpile sa Greek yung hawak mo yan. May Greek, may Hebrew. No, tinatanong ko, yung nakumpile na yan po ba yung isinalin ngayon sa inyong mga wika ngayon sa Tagalog o English? Sabi ko na ang aklat na ito ay galing sa Greek, Hebrew at Latin. Opo, ito nga po yung hawak nyo ngayon na pinanggalingan ng Greek na sinasabi nyo. Tama po ba? Yes. O Hebrew? Okay. Simple lang po naman ang tanong ko. Okay. Sabi nyo na ang Biblia ay nakasulat sa loob ng Biblia. Yes. Nasaan po at yayakap na ako sa inyong reliyon? Isang talata lang. Ayon sa ikalawang Timoteo, Kapitulo 4, versikulo 13, en puede para kalpo el kuminos pinigay na Biblia, maliugat as Bibliadas, dagdagan pa natin ng English. Okay? English. Sapagkat Pansinin ang niyo ating dito mga kasuhan, kapatid, Tagalog at English. si Ustaz Yes. Dawood, tumindig. Tahimik lang po. Tinignan niya ang Bible ko. All of this is understood in the Bible. The Bible. alis na kang tumulong sa ka. Kaya, aalis ka na sa pagiging Islam mo. Okay. Agad lang. So, yung tanong niya na saan mababasa sa loob ng Biblia ay nasagot po ng Catholic Independent. At alam niyo ba na si Ustaz Dawood, si Bro Dave, Katoliko na ngayon. No? Katoliko na ngayon. Si Ustaz Dawood. At balik lang natin, no? Kaya nga, di na niya ginamit yung sinabi niyang ang salitang Biblia di mabasa sa loob ng Biblia. Bakit? Nakatikim na kasi siya. Unang tanong, ginamit mo ang aklat Katoliko. Gagamitin ko rin ang aklat Muslim ng Muslim. Ito ang tanong. Sapagkat sinabi mo na ang Biblia ay hindi kinasihan ng salita ng Diyos. Ang tanong, ang Biblia ba ay banal na aklat o hindi? Nasa negative po ako, kapatid na Wendell. Kaya hindi po. Okay. Kaya nga negative. Hindi. Okay. Kung mabasa ko sa aklat ng mga Muslim na sinabi, ang Bibliang Katoliko mismo ay banal na aklat, sangayon kang nagsinungaling ka. Ginamit namin ang salitang banal, ngunit hindi namin pinaniniwalaan ito para naman may parating sa inyo na may mga kasulatan talaga na nauna pa sa Quran. Kung gayon, aaminin mo na ginamit mo para ng mga Muslim ang salitang banal na tumutukoy sa Biblia. Ngunit ang sagot mo kanina, hindi banal ang Biblia. Alin ang totoo? Ang nakasulat o yung sinabi mo? Ang sinabi ko, Kung gayon, aaminin mo sa harap ng mga Muslim ang nakasulat ay mali. sinagot na kita, kapatid na Wendell. Sinagot na kita. Ginagamit namin ang pagsusulat para lamang may parating sa inyo na meron kami pinaniniwala ang aklat na mga nauna pa, natatatawag namin banal. Ngunit hindi yung tinutukoy na Biblia yan na hawak mo, lalong hindi ito. Ang tinutukoy namin siguro na salita ng Diyos na Biblia, yung original na kalagayan nito. At ipag-representa mo yun, maniniwala kami kagad. Kung ipabasa ko ngayon sa moderator na ang tinutukoy na banal na aklat ay ang Bibliang Katoliko, sang-ayon ka bang talo ka na? Bawat aklat dapat itong suruin, kapatid na Wendell. Ang sabi sa aming Quran, Hatu burhanakum itikuntum sadikin. In other words, ipresenta niyo ang Biblia, baka naman kasi yung nagsulat niyan, iba rin ang kanyang sinasabi na katolikong Biblia at hindi yan hawak mo. Follow-up question. Sabi mo, ang
Biblia ay banal. Samantalang ayon sa aklat na isinulat ng Muslim, ang Biblia ay banal na aklat. At itong Biblia na ito ay Katolikong Biblia. Ngayon ang tanong, sang-ayon ka ba? Kung mabasa sa moderator na Katolikong Biblia ang tinutukoy, talo ka na sa debating ito. Sinagot na kita, kapatid na Wendell, ang linaw ng sagot ko, kapatid. Ang sabi ko sa iyo, baka hindi ang hawak mong Biblia ang tinutukoy nung may akda ng aklat na yan. Alamin natin muna kung sino ang may akda niyan. Pagkatapos yan, itanong natin sa kanya, ito bang Katolikong Biblia ito na hawak ko ang sinasabi mong Holy Bible? Kaya ang paluwag na tanong ay ganito. Kanina sinabi mo, ang Biblia ay hindi banal. Ngunit ngayon, ang Biblia Katoliko ayon sa aklat ay banal. Hindi ko na sabi yan. Yung may akda niyan. Sabi mo kanina na ang Biblia ay hindi banal. Samantalang ang may akda nito nagsabi, ang Biblia Katoliko ay banal. Aaminin mo ba sa harap ng mga Muslim na ang nakasuwag ang... Aaminin mo ba na ang nakasulat nito ay talagang mali? Ganito yan, kapatid, nagutakit ka eh. Baka yung author niyan, iba ang tinutukoy niya at hindi ang hawak mo na babasahin. Okay. So, ibang aklat na naman ang gagamitin natin. Dapat. Kasi Okay. dapat hanapin mo yung taong nagsabi niyan at sasabihin natin, ito ba'y tinutukoy mo yung sinasabi ni Brother Wendell na Bible na holy? Sabi mo kanina na hindi talaga matanggap ng mga Muslim ang mga Biblia. Kaya ang tanong, lahat bang bahagi ng Biblia ay dapat tanggapin ng Muslim o hindi? Ilang bahagi lang po nito na hindi talagang buong buo, kundi siguro baka 0.001%. Okay. Kung mabasa ko naman ayon sa aklat ng mga Muslim, na lahat ng bahagi ng Biblia ay dapat tanggapin. Sang-ayon ka ba na nagkamali ka? Uulitin ko rin naman sa'yo, kapatid na Wendell eh. Alamin natin dun sa author ng aklat na binabasa mo, kung yung bang sinasabi niyang Biblia, yung babasahin mo. Ang linaw ng sagot. Sagutin mo ang tanong. Sinagot Kung niya ng tanong. ibabasa ko sa moderator na dapat walang bahagi ng Biblia, ang lahat ay tatanggapin ng mga Muslim. Ayon sa iyo, hindi tatanggapin. Samantalang ayon sa aklat, dapat tanggapin ang lahat na bahagi. Sinong nagsabi ng katotohanan? Ako. Kung gayon, aaminin mo naman na may akda nito ay nagkamali. Hindi ko sinasabi nagkamali. Ang sinasabi ko, alamin natin yung may akda niyan, kung alin yung tinutukoy niya na aklat na Biblia. Baka iba yun sa Biblia ang hawak ko. Baka nga ito yung sinasabi niya doon. O baka sa'yo yun. Okay. Ang dami mong dalang Biblia. Sabi mo kanina, di mo yata nabasa ang Biblia sa Tagalog at Bible sa English. Ang ating pagsatli, so, the Bible is an inspired word of God. Ang tanong, anong nakasulat sa 1 Timothy chapter 3, verse 16 o 15 hanggang 16? Sa Bibliang dala mo, the Living Bible. Sang-ayon po dito sa ikalawang Timoteo 3:15 hanggang 17 na binasa mo rin kanina. Sa Living Bible. Ang Living Bible. Yes, Hindi po ito sa Katoliko, sa imprimatur ni Jaime Cardinal Sin. May dala kang Living Bible. Yun ang tinanong ko. So, hindi na po ito. Huwag kang magtanong sapagkat ako ang magtanong sa iyo. Hindi kinatali. Okay, sandali lang po. Okay, ang tanong po ay ganito. Sa Living Bible ay babasahin mo ang salitang Bible na dala ni Ustaz Barcelon. So ngayon, kukunin na po yung Living Bible para babasahin mo ng negative side kung andyan po ba talaga yung salitang Bible sa loob niya. Konting katahimigan lang po, ha? Konting katahimigan lang po. Hindi po nakakapag-concentrate yung mga gwapo nating mga debater lang po. Tahimik lang.
15 up to 16. Hindi ako na. Ito po ang pagkakasabi sa Living Bible with paraphrase. The whole Bible was given to us by inspiration from God and to make us realize what is wrong in our lives. It is straighten us out and help us to do what is right. Tanong, sang-ayon ka ba ng ating paksa ay nabasa mo sa Biblia dala mo mismo? Okay po, konting katahimikan lang po. Opo, konting katahimikan lang po. Okay, ano ba? Okay. Ayoko nang magsalita tungkol sana sa Biblia. Pero dahil sa ito'y paksa natin, ayoko rin. Ang bahagi sa nangyaring debate namin noon Ustads Ahmad Abarsilon. Kaya merong mga kapatid natin sa Islam na gustong maulit ang debate. Ang problema lang, dito sa Osami City, ayaw na ng mga Muslim na may maganapang debate dito sa Osami City. Kaya dito sana ganapin ang debate namin ni Ustads Indasan. Kaya nag-contact sa akin na kung papayag ba umano ako na ang debate namin ni Ustads Indasan gagawin doon sa Cotabato City. Ano sa palagay ninyo mga kapatid? Ilang mga pare na nag-contact sa akin na sabi nila na di daw umano ako papayag na doon gaganapin sa Cotabato ang debate. Pero ito ang offer ko sa kanila. No? Kung sakaling makipagdebate talaga sila, doon natin gaganapin sa Tagbilaran City. Sana makaabot ito sa kanila. Tagbilaran, hindi dyan sa Cotabato. Okay. So, alin ba ang dapat paniwalaan ng isang Muslim, mga kapatid? Natural, sabihin nila, yung nakasulat talaga sa Quran, no, ang dapat paniwalaan. Pero, how about ang Biblia? Ano ba ang nakasulat sa loob ng Quran, lalo na sa Surah An-Nisa ng Quran nila? Sisilipin natin mga kapatid kung ano ang nakasulat sa kanilang Quran sa chapter 4 verse 136. Ito po ang mabasa natin. Sandali muna, mag-adjust muna ako. Sa kanilang Quran mismo. Sisilipin natin. Okay? Ito. Chapter 4 verse 136. O ye who believe in Allah and His messenger, and the scripture which He hath sent to His messenger, and the scripture which He sent to those before Him, any holiness, Allah, His angels, His books, His messenger, and the day of judgment hath gone far astray. So, may binanggit diyan na kaniyang mga aklat. Okay. At nandyan din sa Surah chapter 66 verse 12, ito din ang mabasa natin sa kanilang Quran. The Messiah, Isa, son of Maryam,
was no more than a messenger. Many were the messengers that passed away before him. His mother Miriam was a Siddiqah. She believed in the words of Allah and His books. So, may mabasa na naman, chapter 66, verse 12, na kaniyang mga aklat. So, batay sa mababasa natin mga kapatid, na ina-address sa kanilang Quran, na ayon sa kanila, si Allah daw ang nagpahayag dito, na ini-address ni Allah sa isang sumasampalatayang Muslim, na ang sumasampalataya at sino man hindi kinikilala sa kay Allah at sa mga anghel at sa kanyang mga aklat. Pansin nyo, ang nakasulat sa kanyang mga aklat, His books, at sa kanyang mga sugo, ay mauuwi sa pagkalipol daw. So, napansin nyo ba ang salitang His books? Ito bang nakasulat na His books? Ito po ba ang dapat paniwalaan ng mga Muslim? Ngayon, alin itong His books? Ito ba ay Quran mismo ng mga Muslim? Ang tawag ba ng Quran ay His books? Tingnan na, kahit sa Wikipedia, ano ang ibig sabihin ng salitang Quran? Tingnan niyo. Ito ang link sa Wikipedia. The Quran, English, ito, Arabic, Quran, literally meaning the recitation. O kaya may mga Muslim na nagmemorize sa Quran dahil ang Quran, ang ibig sabihin, recitation. Recite. So kung ganon, alin itong tinatawag na His books na dapat maniwalaan? Alam niyo ba kung sisilipin natin yung nakasulat sa isang Islamic scholar, mga kapatid, from the India continent, na si Said Musain Ahmad Madani. Ito po ang kaniyang pahayag. Babasahin natin ang kaniyang pahayag. Sabi niya, the Muslim must believe in the Bible as Word of God, the only book where the previous revelation is kept and collected, the Torah given to Prophet Moses, the Sivor known as a book of Psalms by the Jews and Christians, and the angel or the gospel believed by Christians as their New Testament. Yun ang pahayag mismo sa kanilang Quran scholar. Kaya ating tinatalakay ito at hope na magiging gabay ito sa ating mga kapatid na naghahanap ng katotohanan. Dahil ulitin ko, ang pagkadaya ay pwedeng maranasan sa iba't ibang paraan. Napakadelikado pag madaya tayo sa pananampalataya. Nanganganib pati ang ating kaluluwa. Maraming salamat. Balik sa inyo dyan, Bro Aljan.